Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo. Isa ako sa mga masugid niyong taga-subaybay. Meron akong nais ibahagi sa inyo tungkol sa kwentong kababalagan. Uunahin ko na po ang aking kwento dahil sa maikli lamang ito. Ang kwentong ito ay aking naranasan sa aming rest house sa may Binangonan, Rizal. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar para na rin sa seguridad at hindi madama yung lugar kung saan nakatayo ang rest house na yon. Ang aming rest house ay nakuha ng aking mga magulang taong 2009. Ito ay isang townhouse. Sa nasabing lugar, hindi namin pwedeng baguhin ang itsura ng labas ng bahay. Gawa ng dapat ay pare-parehas ang itsura ng mga bahay kada phase ng nasabing subdivision. Sa isang eksklusibong subdivision nakatayo ang rest house na yon. Tulad ng nasabi ko kanina, nasa townhouse po kami na lugar ng nasabing subdivision. At dahil rest house siya, tuwing Sabado at Linggo lang kami nagpupunta doon. Kumbaga, Sabado ng umaga ay naroroon na kami at Linggo ng hapon o gabi, uuwi kami sa aming totoong bahay. Ang aking ama ay nasa ibang bansa noong mga panahon na yon. At ang aking nanay naman ay nagtatrabaho lagi at abala masyado. Kaya madalas ako mag-isa lang. Umuwi ako doon kapag weekend. Dahil sa ako lang ang laging umuwi doon sa rest house na yon. Pagkatapos ng shift ay dumediretso na ako doon. Biyernes ng gabi ay nag-usap kami ng ate ko na uuwi kaming dalawa doon. Mauuna akong dadating at susunod na lamang siya dahil susunduin niya pa ang bunso namin dahil may program doon sa school. Pagkarating ko ng rest house, nagpahinga at naligo na ako para makatulog. Habang nakahiga at nagsiselfone nun, nag-text yung ate ko na hindi na sila makakatuloy gawa ng may biglaang lakad siya. Nag-reply na lang ako ng okay nun. Sinarado ko yung sliding window at kortina pati na rin yung screen door at pintuan. Dahil sobrang antok na ako. Dahil may pagkatamad akong umakyat sa second floor. Sa may sala na lamang ako natulog nun. Sa pagkakaalala ko, mga bandang 10:00 na ng umaga ako nakatulog nun. Sobrang himbing ng tulog ko ng mga panahon na ito. Dahil na rin siguro sa pagod. Walang ano-ano ay may biglang humila ng manggas ng t-shirt ko. Nakatagilid akong pwesto nun. Dahil sa lakas ng pagkakahila ng manggas ko ay napahiga ako at sinabi ko na, "Ano ba? Inaantok pa ako eh." Nasabi ko yon dahil sa inaakala ko na ate ko ang humila ng t-shirt ko para gisingin ako. Biglang pumasok sa isip ko na nagsabi pala si ate na hindi sila makakapunta. Kaya bigla akong bumalikwas at dumilat sa gulat. Dahil baka may magnanakaw na nakapasok sa rest house. Pagdilat ko ng mga mata ko, bigla akong nagtaka gawa ng napakadilim nun. As in parang nabulag ako, na tila ba may nakatakip sa mata ko. Pumikit ulit ako at nagdasal. Muli kong dinilat ang aking mga mata at doon na ako muling nakakita. Medyo madilim na pero may ilaw naman ng poste na nasa labas ng rest house. Kaya nakikita ko yung loob ng rest house nun. Sobrang nagtataka ako dahil pagkaaninag ko ng loob ng apartment, bukas ang pintuan at mga sliding door. Wala namang makakapasok sa sliding door dahil may grills sa labas nun pero ang pinagtataka ko ay kung paanong nabuksan ang pinto nun. May screen door yon at sa loob ang lock kaya paanong mabubuksan ang pinto at bintana mula sa loob kung natutulog ako. Binuksan ko lahat ng ilaw ng bahay dahil iba na ang nararamdaman ko. Tumingin ako sa relo ko at 9:00 na ng gabi nun.
Para makalimot sa pangyayari ay nagluto na lamang ako ng hapunan para makapag-movie marathon habang kumakain. Habang nagluluto ay nagpapatugtog ako ng mga classic love song sa Mediacom namin. Medyo nilakasan ko ng konti para hindi ako matakot. Habang nagluluto, nagtataka ako kung bakit lumilipat yung kanta sa sobrang nakakalungkot na kanta nun. Love song siya pero malungkot ang lyrics. At kung alam nyo yung kantang Forever ng The Ambassador, yun yung kantang tumutugtog nun. Dun lumipat ang kanta. Dahil sa takot ay hinayaan ko na lang. Pagkatapos ko makapagluto, pumwesto na ako sa sofa at nanood habang kumakain. Mahilig akong manood ng dim lamang yung ilaw kaya medyo madilim at halos liwanag na lamang ng telebisyon yung nagpapaliwanag sa sala nun. Habang nakafocus ako sa pinapanood ko, sa gilid ng aking mga mata, biglang gumalaw yung kortina. Hindi ko inintindi pero napansin ko na parang may tao sa loob ng kortinang yon. Siya nga pala, Sir Seth. Yung kortina namin ay silhouette na puti na maaaninag mo yung bintana. Pero nung mga sandaling yon, hindi bintana yung nakikita ko. Imahe ng isang babae na mahaba ang buhok, nakatungo, at nakaputing damit. Bigla akong nilamig at kinilabutan ng mga oras na yon. Kasi kung tutuusin ay hindi ako naniniwala sa mga multo. Pero sa pagkakataon na yon ay napatunayan ko na may ganun pala talaga. Nilakasan ko ang loob ko at sinabi na, "Dadalawa na lang tayo, nananakot ka pa." Pagkatapos kong sabihin yon, biglang nawala ang imahe at bumalik sa dating pwesto yung kortina. Ayon naman sa kasabihan ay magbigay umano ng alay sa mga kaluluwa para hindi daw gumambala. Ang ginawa ko ay naghain pa ako ng isang plato na may kanin at ulam para dun sa babae na nakita ko. Biglang gumaan ang pakiramdam ko pagkatapos kong gawin yon. Niligpit ko na ang pinagkainan ko. Nagyosi sa labas ng bahay para mawala yung kaba ko. Pagkatapos kong magyosi, naligo na ulit ako at nag-toothbrush para matulog at ligawan ng inaantok pa rin ako noon. 2:00 ng umaga. Napag-isipan ko na magpatugtog sa cellphone ko habang natutulog. Inaantok na ako ng mga panahon na yon nang biglang may sumabay na boses ng batang babae sa kanta dun sa cellphone ko. Gising ang diwa ko pero hindi ko maidilat ang mata ko nun. Nagdasal na naman ako at sinambit ang pangalan ng may kapal. Bigla akong nagkamalay ng oras na yon. Bigla akong binuksan ng pinto at tumakbo sa garahe. Buti na lang, may mga tambay sa labas at nagtanong ako kung may nakita ba silang bata na pumasok sa bahay. Sabi nila wala. Takang-taka sila sa tanong ko nun. Pumasok ulit ako sa bahay at hindi na natulog. Yun ang pinaka nakakatakot na karanasan ko sa rest house na yon. Pagka-uwi ko ng bahay ng linggo ng tanghali ay kinuwento ko sa aking nanay ang pangyayari. Pero hindi siya naniwala. Pagkatapos na mahigit kumulang 1 taon, bumukod na ako mag-isa. Tanging ang nanay at mga kapatid ko na lamang ang umuuwi sa rest house na yon. Pero sa kasamaang palad ay sila din. Hindi nakaligtas sa mga elemento na naroroon. Gabi nun, sa master's bedroom sila natulog lahat. Nanay ko, ate ko, sumunod sa akin at ang bunso. Dahil malaki naman ang kama ay tabi-tabi silang matulog at aircon din naman sa master's bedroom. Kaya hindi din sila maiinitan nun. Bandang 12:00 umano ng hating gabi. Gising pa si nanay.
may narinig siya na umaakyat ng hagdan papuntang master's bedroom. Dumilat siya ng sobrang konti na parang nakapikit pa rin. Bigla umanong tumigil yung mga yabag sa hagdan. Dahan-dahang bumukas yung pinto na parang may sumisilip sa loob ng master's bedroom. Walang maaninag ang nanay ko sa may pintuan na yon. Walang ano-ano. Biglang sumarado ang pinto na parang pinwersa at padabog nun. Hindi inintindi ng mami ko yung oras na yun dahil alam niya na nakasarado ang buong bahay at nakalak bago sila matulog. Pagkasara ng malakas ng pinto, animo ay tumatakbo pababa ng hagdan ang mabibigat na mga yabag na kanyang naririnig. Hindi na nakatulog ang aking nanay noong mga oras na yun sa takot dahil napagtanto niya na may tao o kung ano man ang sumilip talaga sa master's bedroom. Kinaumagahan habang nag-aalmusal ang aking nanay at mga kapatid. Nagtanong yung ate ko kung narinig daw ba ng nanay ko yung malakas na yabag at pagsara ng malakas na pinto nun. Sa gulat ng nanay ko sa tanong na yon ay sinabi na lamang niya sa mga kapatid ko na bilisan nyo at uuwi na tayo sa kabilang bahay. Pagkatapos nga ay umuwi na sila at napagtanuan nila na parenta ng nasabing rest house. Matapos lamang ang isang buwan, tumawag yung nagrerenta at sinabi na may kakaiba nga sa rest house na yon. Una, dun umano sa computer nila ay kusang gumagalaw yung upuan. Yung mouse at yung keyboard ay parang nagkiklik at nagtatype kahit wala namang tao. Pangalawa ay doon umano sa may hagdan paakyat kung saan papunta sa master's bedroom at sa ibang kwarto. Nagkakaroon umano ng putik yung hagdan at yung pader nang parang pinagtripan ng kung ano. At may mga kasamang mga tuyong damo na hindi mawari nun. Yung parang may nakikitira na tagapalayan yung nakatira. Yung putik sa pader ay may mga bakas ng kamay na parang kinalat yung putik at bakas ng paa ng isang maliit na tao o ng bata. Sinundan umano nila yung mga bakas ng putik at damo na yon. Napunta yon sa mismong kwarto ko sa may cabinet. Pagbukas ng cabinet, tumambad sa kanila yung kalat ng putik at mga damo na nakita din sa may hagdan. Nung pinunta ng aking nanay at nakita ang mga yon, kinuwento niya din sa mga nagrenta ang mga karanasan ko at ang karanasan niya sa rest house na yon. Hindi na nagtaka ang nagrerenta. Naghubad ng pang-itaas ang lalaki na nagrerenta sa bahay. Pinakita niya ang kanyang likuran na puro kalmot. Kalmot na sobrang diin na nagsusugat na talaga nun. Nagulat ang aking nanay at nagpatawag ng manggagamot o albularyo para ipatingin ang bahay. Pero walang nagawa ang manggagamot kasi daw maraming espiritu at masamang elemento ang nasa loob ng rest house na yon. Kinuwento ng aking nanay ang pangyaring yon sa kanyang mga katrabaho na malapit sa lugar ng rest house. At sinabi nila na dati umanong tapunan ng patay ang lugar na yon. Mga sinalvage, mga nirape, at kung ano-ano pa. Kaya hindi na nagtataka ang nanay ko, pati kami, kung bakit gano'n ang mga nangyayari sa rest house na yon. Nandyan yung may biglang magdadabog sa second floor. Gawa ng kahoy yung sahig nun, na parang nagpapatahimik pag maingay. Nandyan yung gigising kami na gulo-gulo ang upuan sa dining area. At yung mga tsinelas kung saan-saan nakalagay na parang pinagbababato lang. Naroroon din yung may tatawag sa pangalan mo kahit walang ibang tao. Kaya hindi na rin namin itinuloy ang pagbayad sa rest house na yon. Sana
sa taong makakabili ng rest house na yon. Nawa ay mag-ingat ka at maging malakas ang iyong loob. Gusto ko pong ibahagi ang karanasan ng pinsan ko na itago na lamang natin sa pangalang Clarice. Nangyari ito, dekada 90. Nung dalaga pa ito, may nagkagusto umano sa kanya at hindi mo aakalain na magiging sila at mas lalong hindi mo aakalain na hindi ito normal na tao. Nakatira sila Clarice malapit sa bundok na may kuweba, nakaharap ng dagat. Isang araw ay kumuha si Clarice ng panggatong nila at pagkatapos ay umuwi na ito. Kinagabihan, pagkatapos ng kumain, maaga siyang natulog dahil may pasok pa ito kinabukasan sa kanyang paaralan. Pero nung gabi na yon, nanaginip umano siya na may lalaki na pumasok sa bahay nila. Sobrang napakagwapo umano. Maputi, matangos ang ilong. Mapupula ang labi at merong magarang kasuotan. Napakabango na, alam mo yon, pakiramdam niya umano. Siya na ang napakaswerteng babae sa mundo dahil siya lang ang niligawan ng lalaki na yon. Binigyan siya ng bulaklak. Matagal na umanong may gusto ang lalaki na to sa kanya. Hindi nagtagal, napa-oo naman siya ng lalaking yon. Sabi pa nga niya sa sarili niya ay sino ba siya para tumanggi. Kinaumagahan, napamura siya at nanghinayang dahil paggising niya. Nawala na lamang bigla ang lalaking ito. Ang buong akala niya ay totoo lahat ng nangyari na yon. Pero panaginip lamang pala. Ang nakapagtataka ay ramdam na ramdam umano niya na parang totoo talaga yon. Pagbukas niya ng pinto para lumabas, nakita niya ang bulaklak sa kanilang hagdanan. Bulaklak na sobrang pamilyar, na siyang nasa panaginip niya noon. Takang-taka siya at natulala. Maya-maya ay tinawag siya ng mama niya at inutusan siya na magsaing na. Tinapon na lamang niya yung bulaklak at sa isip niya baka sa kapatid lang niya yon. Naiwan sa hagdan. Nagkataon lamang ang lahat. Hanggang sa isang hapon, Sir Seth, pag-uwi niya galing eskwela, siya lang mag-isa sa bahay. Wala ang mama niya pati ang kapatid niya. Sinama sa bayan nun. Yung papa niya naman ay nagtatrabaho. Sobrang antok umano ni Clarice kaya napahiga na lamang siya sa loob ng kwarto nun. Bumalik na naman yung panaginip niya. Yung tungkol sa lalaki na sobrang gwapo. Tinanong ni Clarice kung sino ba talaga siya at kung saan ang pamilya niya. Kung saan siya nakatira. Sa maniwala man kayo o sa hindi, dinala siya sa gubat na may kuweba at pumasok sila doon. Sa looban umano noon ay may dalawang malaking ahas ang nagbabantay sa ginintuang bola. Natakot siya. Muntik na siyang hinimatay sa nakita niya. Ang sabi sa kanya ng lalaki ay huwag umano siyang matakot noon. Dahil gwardya daw yun ng ginintuang bola. At nung nakapasok na sila ay sinabi agad ng lalaki na isa siyang prinsipe ng mga engkanto. Matagal na siyang binabantayan at minamahal nito. Inalok siya ng lalaking itong maging prinsesa niya. Hindi makapaniwala si Clarice na natuklasan. Sa loob ng kaharian ay kitang-kita niya yung dingding. Isang kumikinang na diamante na punong-puno ng kayamanan ng kaharian na yon. Ipinakilala ng lalaki sa mga magulang nito itong si Clarice, na siya umano ang magiging prinsesa. Tuwang-tuwa umano ang mga magulang ng lalaki noon.
habang nag-uusap ang mga pamilya ng mga engkanto tungkol kay Clarice at sa pagplano ng kasal ng kanilang anak. Nilibot ni Clarice ang kaharian ng mga engkanto. Sobrang napakaganda umano. Nagliliwanag sa loob at maraming pagkain. May nakita siyang parang TV kung saan tinitingnan nila ang mundo ng mga tao. Sa unahan naman, may nakita siyang lalaking pamilyar sa kanya. May tinatrabaho ito na parang katulong sa kaharian. Nang nilapitan niya ito, nanindig ang balahibo niya. Alam niyang kakilala niya ito at kilala din siya nito. Isa ito sa kabaryo nila na matagal nang namatay. Nadisgrasya ito sa motor. Tinanong niya ito kung bakit o paano siya napunta doon sa kaharian ng mga engkanto. Ang sabi ng lalaki, hindi naman umano talaga siya namatay. Kinuha lamang siya ng mga engkantong yon dahil nung nagmamaneho umano siya ng motor. Napadaan siya sa may balete. Hindi umano siya nagtabi-tabi nun. May nasagasaan umano siyang batang engkanto. Namatay ito. Kaya buhay niya rin ang naging kabayaran. Kinuha siya ng mga engkanto at inalipin daw siya nun. Dito ay biglang narinig ni Clarice ang boses ng kanyang nobyo. Hinahanap na siya nito. Iniwan ni Clarice ang kausap niya na lalaki na kinuha ng mga engkanto. Sa pagkakataon na yon, dumating na ang mama, kapatid, pati papa ni Clarice sa bahay nila. Tinawag nila si Clarice kung nagsaing na ba ito pero hindi ito sumagot kaya tumungo sila sa kwarto nito. Ginising at pinagalitan ng mama niya kung bakit daw ito natulog ng ganong oras. Samantalang si Clarice naman sa may kaharian, pinilit ito na wag nang umalis dahil itinakda na nga ang kanilang kasal noon. Pero sabi ni Clarice ay uuwi na siya. Baka hinahanap na siya ng kanyang pamilya. Ayaw talaga siyang pakawalan ng mga ito, lalong-lalo na ng nobyo niya. Sabi sa kanya, sinagot na umano siya, naging sila na. Hindi na umano siya pwedeng makaalis. Dahil sumama na siya sa lugar nila. Bibigyan niya umano ng kayamanan ng pamilya ni Clarice basta sa kanya lamang umano ito. Samantalang ang pamilya naman ni Clarice ay takang-taka kung bakit ayaw magising ng dalaga. Mabuti na lamang at malapit lang sa kanila ang bahay ng albularyo. Sinabi nito sa pamilya ni Clarice na sumama nga ang anak nila sa kaharian ng mga engkanto nun. Inalok na itong magpakasal. Habang ginagamot si Clarice ay bigla na lamang siyang nagising nun. Pero pagkagising niya ay ibang nilalang na ang nasa katawan niya. Sumanib ang prinsipeng engkanto sa katawan ni Clarice. Andun pa rin ang kaluluwa ni Clarice sa mundo ng mga engkanto nun. Paulit-ulit umanong sinasabi ng prinsipeng engkanto sa pamamagitan ng katawan ni Clarice na kanya lamang ito. Magpapakasal na umano sila. Sabay tawa ng malakas at nanlilisik ang mga mata nun. Sobrang lakas nito. Iginapos nila ang katawan ni Clarice. Galit na galit ang mga magulang ni Clarice nun sa sumapi sa katawan ng anak nila. Na kahit anong gawin ng lalaking engkanto ay hindi siya magtatagumpay. Sinabi ng albularyo na malakas na engkanto ang sumapi sa kanilang anak. Hindi niya ito kaya sa kadahilanang ito nga ay prinsipe. Nagmamahalan umano ang anak nila at ang engkantong yon. Swerte na lamang umano kung tatanggi pa si Clarice sa engkanto. Yun ang tanging magiging pag-asa nila para makabalik siya sa kanyang katawan. Si Clarice naman, sa lugar ng mga engkanto ay bigla umanong nagbago ang isip. Tila ba hinahanap-hanap niya ang kanyang mga magulang. Ayaw na niya doon. Gusto na niya talagang umuwi. Dinala siya ng isang babae na parang assistant doon. Pinakita o pinanood siya ng TV.
Nakita niya doon ang kaibigan niya at nagtaka siya kung bakit. Sabi naman ng babae ay kukunin daw nila yung kaibigan niya na yon para hindi umano makakaramdam ng pag-iisa itong si Clarice doon sa mundong yon. Pero tumanggi ulit siya. Hindi umano siya pumayag kahit na anong sabihin nila. Hanggang sa walang ano-ano ay bigla na lamang nakabalik ang kaluluwa ni Clarice sa kanyang katawan. Bumalik siya sa kanyang katinuan. Iyak nang iyak umano ang mama niya. Akala kasi nito ay hindi natatanggi ito para hindi na makabalik pa. Ikinuwento ni Clarice ang nangyari nun. Ang buong akala nila ay maayos ng lahat. Pero kinaumagahan, nagising ang papa ni Clarice at pagbukas niya ng pintuan. Sa maniwala kayo o sa hindi, nakakita siya ng mga ginto sa may hagdanan nila. Tinawag niya ang mama ni Clarice at si Clarice nun. Pagkakita nila nun, sinabi kagad ni Clarice na wag tatanggapin ang mga gintong yon dahil kagagawa nito ng prinsipeng engkanto. Wag umano silang magpapadala gawa ng isa lamang yung panglilin lang. Dahil kapag may ibinigay umano ang mga ito, siguradong may kapalit kapag tinanggap yon. Kinausap ni Clarice ang engkanto na maghiwalay na sila, pero ayaw pa rin siya nitong tigilan. Pag sumasapit ang 5:00 ng hapon, sumasanib ang engkanto sa katawan niya. Hanggang sa dinala siya sa mga simbahan. Hindi naman sa hindi nagrespeto nung dinala siya sa hindi katoliko na simbahan. Pero pagpasok pa lamang niya, lalo siyang ginanahang tumalon-talon na tumawa-tawa umano. Hindi umalis ang engkanto sa katawan niya. Pero nung dinala siya sa mismong simbahan ng Katoliko, pagkarinig pa lamang ng kampana nun, nabingi na siya. Lalong-lalo na sa paglapit niya sa altar at kinentasan ng rosaryo nun. Pinatakan ng banal na tubig. Kinapo siya dahil sobrang nagwawala na nun. Sabay dasal ng pari. Takot na takot ang engkanto at sumisigaw ito na napapaso nga daw siya sa tubig na yon. Madami ang namangha at matapos noon ay tuluyan na itong gumaling. Nakapag-asawa naman ito. Hindi na nagparamdam ang engkanto sa kanya at magmula noon, palagi na siyang nagsisimba. Ang kwentong ito ay karanasan ng mama ng partner ko. Bali POV ito ng mama niya. Nung araw na dalaga pa kami ni Ate Lourdes, madalas kaming utusan ni Inang kahit gabi na. Wala naman sa isip namin ang takot sa paglalakad dahil kasama namin ang isa't isa. Pinapahanap kasi ni Inang si Atang na noong mga gabi na yon kahit kami ay hindi namin alam kung saan hahanapin. Pinapahanap siya dahil manganganak na daw siya sa bunso naming kapatid. Nakarating na kami kung saan-saang lugar. Maging sa katabing bayan ay hindi pa rin namin nakikita si Atang. Papauwi na kami nang napadaan kami sa isang tulay. Tahimik ang paligid. Walang kabahayan. Walang kailaw-ilaw. Hindi pa uso ang mga streetlight nung araw na yon. Liwanag lamang ng buwan ang tanging tanglaw namin sa daan. Maliban sa amin ay wala ring katao-tao at tanging agos lamang ng ilog sa ilalim ng tulay ang maririnig nun. Nang walang ano-ano ay biglang may narinig kaming yabag. Nilingon namin ito pero walang katao-tao. Binilisan namin ang paglalakad nang marinig ulit namin ang yabag na yon. At ingay ng tila bakal. Habang hila-hila ko si Ate Lourdes, lumingon pala siya ulit
at doon ay nakita niya ang isang pares na mga paa. Paalang, walang hita, pero may binti. Nakayapak na mga paa na tila may nakagapos na bakal sa mga paa nito. Nilingon ko rin nang makita ko. Nabitawan ko si ate at nagtatatakbo ako sa takot nun. Yung takot ko na yon ay napalitan ng tawa nang makita kong nakayapak na lamang si ate dahil naiwan niya ang tsinelas niya. Malapit na kami sa bahay. Akala ko, yun lang. Pares na mga paa lamang ang makakapagpataas ng balahibo namin. Nang walang ano-ano ay biglang may narinig kaming tumatawang maliliit na boses naman. Tila mga batang masasayang naglalaro sa kalaliman ng gabi. Dahil ayaw na naming alamin kung ano yung mga tumatawa na yon. Tumakbo na lang papauwi kami at pagod na pagod nun. Sa kasamaang palad, nasa bahay si Atang. Nanganak na rin si Inang pero patay ang bata nun. Kulay ube o talong na kung tutuusin. Pilit ginagawa ng paraan ng komadrona para mabuhay nang magsalita ang kaibigan ni Atang ng, "Pare, huwag niyo munang ilibing yung bata. May kukunin lang ako sa bahay. Hintayin mo ako." Tumango naman si Atang. Kahit 3 barangay pa ang layo ng bahay nila mula sa amin at wala pang sasakyan nun. Kalahating oras na kaming naghihintay. Sumuko na rin ang komadrona sa pagsalba sa bunso kong kapatid nun. Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Siguro sa sobrang pagod na ang daming nangyari noong nagdaang gabi. Nang walang ano-ano, nagising ako sa biglang pag-iyak ng isang sanggol. Kitang-kita kong buhay ang kapatid ko nun. Pero paano, di ba? Sa pagkakaalala ko ay nakalagay na siya sa karton nung gabi lang. Ililibing na lamang yon. Hindi na muna ako nag-usisa kina Inang kahit nagtataka ako nang bigla kong maalala si Ate Lourdes. Nilalagnat ito. Sobrang taas ng lagnat niya. Natakot siguro nang makita at yung mga narinig namin nung nakaraang gabi. Dumating si Tita Chikadora. Tiyahin ko na kapatid ni Inang. Narinig ko na habang inaantay ni tatay ang kaibigan niya kagabi, ay kasalukuyan na pala siyang naghuhukay ng paglilibingan ng sanggol nun. Mahigit 1 oras na paghihintay bago ito dumating. Sobrang itim na rin umano ng bata nang may pinainom itong kaibigan ni Atang sa sanggol. At ilang sandali lang ay nawala ang pangingitim ng bata. Yung mukha ni Inang at Atang na malungkot ay napalitan ng gulat nang marinig nilang umiiyak ulit ang sanggol. Agad naman umano itong pinagatas ni Inang. Ang kaibigan pala ni Atang ay apo ng manggagamot, kaya may alam siya sa ganung bagay. Yun nga lang ay hindi niya ginagamit ang natutunan niya sa lolo niya. Nabuhay pa itong si Yapi hanggang sa edad na 28 taong gulang. Binata, walang asawa. Namatay, gawa ng naging adik ito at lasinggero. Kung ano man po yung pinainom sa kanya para mabuhay yon. Ang sabi umano ng kumpare ng aking ama, yun ay walang iba, kundi apdo ng kobra. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Sa mga gustong mag-request, i-PM nyo lang po ako ha. Bawal po yung shoutout sa comment section dahil hindi po natin siya ina-acknowledge. Okay? Shoutout po sa mga bago at nag-renew ng kanilang membership sa YouTube natin ha. Salamat po sa bago. Rachel Calling. Maria, salamat din po. Happy 3 months kay Maria Victoria and Crisette Reposo.
Happy 4 months, Toots. Happy 5th, Charmaine Spina. Happy 7th, Demi Bilarga. Happy 9th, Babylin, Dading Abbas, and Sassy. Happy 11th, Rowena Catalan. Happy 15th, Inali 8519. Happy 17th, Sabina Magdaleno. Happy 19th, MCZ. Happy 20th, Amado Obana. Happy 21st, Vanessa Anquintos. Happy 22nd, Jeff Cordeta. Happy 24th, Leticia Suzuki. Happy 26th, IM. Happy 30th, Miss Casey A. And happy 37th, Cairo Sarankin. Sa mga nag-message naman, Sir, good morning. Isa po ako sa mga silent listener mo gaya po ng nakaraang taon. Gusto ko po sana magpabati sa inyo sa darating na kaarawan ko, December 19. Bukas yun. Lagi po ako nakikinig sa mga kwento mo from JR Magparangalan. Salamat, sir, and happy birthday. Advance happy birthday. Sir, pa-shoutout sa mama ko na si Lilibeth Pardon na medyo na-addict na din sa pakikinig sa'yo. Talaga naman, from Princess. Sir, kamusta po? Na-miss ko pong magpa-shoutout pero pong pakibati ang kapatid ko na dalawa ng advance happy birthday. Si Eliza Maravilla and Christian Maravilla. Birthday po kasi nila na December 18 and 20. Sana nakakatulong po ang hindi ko pag-skip ng mga ads sa videos. Yun po kasi ang kaya ko, sir. Sa advance Merry Christmas and Happy New Year sa'yo, sir. Ino Maravilla ng Barangay Anonas, Angeles City, Pampanga. Thank you po. Hello po, sir. Tagapakinig po ako. Almost 3 years na first time ko magpa-shoutout sa mga anak ko na ginagawang pampatulog ang kwento nyo. Sina Eugene ba to or Eugene? Eugene, Eze at Ellie Castillo. Ganun din po sa Mr. ko na si Edward Castillo. Palagi po namin kasama ang mga kwento nyo kapag naglalamay kami ng tahi. Maraming salamat po from Cindy Malorca. Thank you po. Pa-shoutout po sa next upload. Kambal ko na naghihimutok at di pa siya nakaka-member. Siya pala ang nanginggaw sa akin, Sis Heidi. Hi.Calputura, Directo. Salamat from Hannah Sinieto. Yan. Ayun lang mga kagiliw. Maraming salamat po sa inyo. Bukas po ulit.